Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esguera and welcome po sa ating Facts First episode ngayong araw. Anong araw ba ngayon? Feb 5, 2025. Maraming salamat po sa patuloy po na pagsuporta ninyo dito po sa ating programa. Siguro naman alam niyo na kung ano yung pag-uusapan natin ngayon dahil putok na putok po yung balita. At doon po sa mga sumusubaybay sa balita, ang balita po ay impeach na si Vice President Sara Duterte. We are recording this episode at 7:25 AM dito po sa London at hapon po ngayon dyan sa Maynila at titingnan natin kung kine-check ko kung na-report na pa sa plenary the official count ng mga kongresista na lumagda doon po sa impeachment complaint na magko-constitute ng articles of impeachment against the Vice President dahil ang rutang ginamit nila ay yung option na one-third. Ibig sabihin, one-third ng House members, kung sila po, at least one-third ang sumuporta sa impeachment complaint, automatically matatransmit po ito sa Senado kung saan magsasagawa po sila ng trial. Okay? Pero bago po tayo magsimula ng ating interview ngayong araw na ito, by the way, by the time na pinapanood nyo po ito ay gabi na po dyan sa Pilipinas. Medyo gusto ko lang i-disarm yung ating panauhin kasi alam ko yayariin ako nito, no? Dahil paulit-ulit po nating sinasabi sa ating programa na mukhang dinaga si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. pagdating po rito sa pag-i-impeach kay Sara Duterte. At uunahan ko na siya, sasabihin niya, o nasa na yung sinasabi mo na dinaga. Okay? Ilang. Okay? So, ilulugar muna natin. Nilalagay ko na yung sarili ko. Okay? Pero hindi pa rin natin, pwede namang sabihin na hindi man tayo nagkamali, no? Pwedeng dinaga naman dati. Ang pag-uusapan natin, ano pa yung mga circumstances kung bakit napunta na finally sa desisyon na impeach yung Vice President. So, I'd like to welcome to our program yung kaisa-isang guest po natin na siya mismo nang wawakwak sa panauhin, ay sa host, no? So, ito na po, si Senator Edu. Iba yung ngisi natin, Hindi, dahil parang gusto kong pumunta doon sa presinto na pinagpaliwanagan ng host. So, pwede ko na ba sabihin? Ano ba yung sinasabi mo na dinadaga? Pwede ba ako magpaliwanag? Sa ano kasi, we're not talking about absolute truth when it comes to impeachment. Pwedeng yun yung katotohanan ng panahon na yun, dinadaga pa siya. Ngayon, hindi na dinaga. Pwedeng ganon, di ba? Yan ang problema sa waxing philosophical. Hindi ganun talaga. Pwede ko kayo discuss pa ibig sabihin ng journalistic truth, di ba? Yung tinatawag din ng truth in the meantime. So, pwede dinadaga noon, ngayon, hindi na dinaga. Yun ang tatanggapin natin katotohanan ngayon. Mukhang hindi na po dinaga yung presidente. Okay? Okay na. Hindi ko na i-deconstruct yung paliwanag. No? Kasi alam ko, ikikis ka sa mukha ko yan Kaya ramdam ko Senator, mukhang bis na bis ka, Senator Nasaan ka pa kayo? Hindi, galing ako kanina. Nagsalita ako sa mga European Union ambassadors. Hindi, ang tanong ko ngayon Ngayon? Dito na ako sa tabi-tabi. No? Monitoring developments. No? Okay. Sige. Yan ang sagot na hindi ka nagsisinungaling pero hindi ka nagsasabi ng totoo. Gray zone. Yan yung mga sagot na hindi tatalon sa patibo. Okay. Hindi katulad ng iba mong guess. Okay. Pag-usapan natin ito. Baka sabihin na naman ng mga viewers. Teka, importante pag-uusapan. Ang dami yung mga pasakalye. Anyway, ano ba yung mga factors na finally nag-lead dito sa ganitong development? Kasi marami nag-iintay dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Well, una, nagkaroon ng tatlong hiwa-hiwalay na rally last week. Pero kahit hiwa-hiwalay yung rally, may common thread sila. Impeach Sara. So parang setting the template na after the Iglesia ni Cristo Rally, na meron ding mga bahagi ng populasyon representing the silent majority na for impeachment. So yun yung una. No? Ikalawa, naglabas ng statement yung presidente 3 days ago na medyo binabackpedal niya yung dati niyang statement na ayaw niya ng impeachment. Anong sabi niya 3 days ago? Wala akong magagawa pag nagsimula na yung impeachment sa House. No? That was clearly a backpedaling.
yan yung mas pwede mong pagbatayan nung pinapaliwanag mo kanina na dinaga dati. No? Yan. Pwede mong escape clause yan. No? Huwag ka nang waxing philosophical. No? Pwede gamitin mo na yan. No? Okay. At, Pero I'm happily wrong. hindi ka naman totally wrong. Dahil sabi ko nga, wala namang totally right at saka totally wrong. Wala namang absolute truths. No? Pero bakit doon dinadala yung usapan? Yan, tanong ko napakaliwanag. Yun ang hindi ko maintindihan eh. ang sarap kasi ikis-kiss. Oh, nakikiskis na yung sa mukha ko eh. Hindi ka ba nag-enjoy dyan pag kinikis-kiss mo sa mga gusto? Hindi. Ako gumagawa ng dapat eh. Yung pangatlo, nasaan yung pangatlo? Tapos yung ikatlo ay parang may umugong na ite-table na yan today or tomorrow. Dahil today or tomorrow ang last session days ng Congress. Ibig sabihin, last 2 minutes, kung hindi nangyari today and tomorrow, after election na mangyayari yan. Na medyo hindi ganun kadali kung after election. So yun yung third variable na it has to happen today or tomorrow. No? At ika-apat, narinig na natin yung ugong these past 2 days na, medyo may umaandar na papel na nagpapasign. At ang ating Marites, last night, ay naabot na yung minimum na 30% requirement para sa impeachment. No? Last night. Marites naman yon. Pero ngayon, na-confirm yan. Dahil ngayon kasi ay 215 o 218 na ang pumirma and still increasing. More than the 1/3. Mataas pa rin. Oo. So mahigit 1/3 na. Baka umabot yan ng 250, I'm not too sure. Pero meron pa rin mga pumipirma. Kaya nadadagdagan. So lampas na siya doon sa minimum requirement. Halimbawa, nung nangyari nung impeachment ni Erap or impeachment ni Corona. So kanina, nagkaroon ng misa, counting marcha, yung mga nag-file ng impeachment complaints against Sara Duterte. No? Nagkaroon kanina ng 1:00 hanggang 2:30 dito sa Kongreso. No? Ang kanilang banners ay kanina sa Kongreso. ang kanilang banner ay good versus evil. No? O minsan-minsan, huli rin yung isda sa sariling bibig. Alam mo yung nasasabihin mo? Diyan sa Congress. So nagkaroon ng rally kanina at yung 800 na sumama sa misa ay ngayon nakaupo sa gallery. At yung seating kasi sa gallery ay 700. So may mga mahigit 100 na nakaupo sa hagdanan. So puno yung gallery ngayon. Yung susunod kong tanong, Senator, no? What really changed? Kasi alam na natin yung mga rallies na yan, di ba? Pero what led to the change of heart? What do you think, no? Siyempre makakasagot lang nito yung Pangulo. Pero ano sa tingin nyo? What led to the change of heart? Para umugong ito? O siya ba talaga kumilos niyan? O someone did it for him? Well, partly ay tingin ko yung statement ni Enrile na nagalit siya dun sa pangba-blackmail ng Iglesia ni Cristo na sabi niya hindi ito pwede. It will set a bad precedent na sinangayunan naman ng presidente, kung maalala mo. Diba? Sinangayunan niya na it will set a bad precedent. Parang medyo na-provoke yung Malacanang at saka yung Kongreso na pinahamon kami no? Ikinakanto kami ganon. So yun ay isa na nakakontribute. Ikalawa, baka yung mga tao ng presidente nag full court press sa kanya ay yung political annihilation ng mga Marcoses at mga Romualdez ang nakataya rito. Tingin ko baka hindi lang political annihilation, baka pati physical annihilation. So, actually, likely yung pangalawa. Kumbaga nag-scale up yung mga kumukumbinse sa presidente tungkol dyan. No? Tungkol dyan. At ikatlo, yung nangyayari ngayon na narrative na
yung gobyerno ang nakasandal sa pader, imbis na yung mga Duterte. Because of the controversies around the budget. Because of the charges of corruption, etc. Na marami na dati ay hindi naman kalaban ng gobyerno ang pumuposisyon against the government. So, yung third reasoning is perhaps to change the narrative and bring back the narrative back to the Duterte. Oo. Katulad Kasi ng kung saan Nobyembre. napupunta na. Yes, katulad ng Nobyembre na ang nakakanto, ang nakasandal sa pader ay mga Duterte, pero nung nangyari yung BICAM, nalipat yung narrative against the government. So, tingin ko yun yung ikatlong dahilan. Then again, yung sinabi kong tatlong dahilan may be wrong dahil hindi natin alam ano yung paano mag-isip ang presidente, no? Sabi nga ng host, nadadaga dati, no? Kaya hindi natin sigurado saan siya nang gagaling, ano yung kanyang motivasyon. For all you know, baka nakatulong pa yung pang-urot na yun, no? Yung pagsasabi ng paulit-ulit na dinaraga, no? Baka naman nakatusok kahit pa paano. Yun yung Pero, ikaapat. Dahil ayun, ikaapat. ako nakikinig yung Malacanang dito sa walang kwentang mga usapan dito. Hindi ko alam bakit. Tingin ko, nagtsatsaga. Huwag sabihin nakikinig. Pero interesting tong away ng Team Kadiliman at saka Team Kasamaan, no? Parang Godzilla versus King Kong. Hindi mo alam kung sino yung una ngayon o whatnot, no? Interesting talaga, no? Pero explain natin sa mga viewers na impeachment pa lang po pinag-uusapan dito. Impeach, ibig sabihin formally accused of committing an impeachable offense yung Vice President. Yes. Aakyat pa po yan sa Senado para magkaroon ng trial kung saan kailangan niya ng 16 votes at least para ma-convict. Impeachment is different from conviction. Okay? Yung susunod na tanong ko, Senator, ay ano ba yung ano? Malinaw na ba kung ano yung articles of impeachment, yung mga basis na ginamit nila? Yung violations na sinipe? Itatanong ko dahil hindi ko napanood yung nangyari. Hindi ba pwedeng itanong sa congressman na katabi ninyo? Wala nasa session si Percy Okay, sige. Okay. Pero malinaw naman yan, di ba? Yung binabanggit dyan, yung confidential fund, 612.5. Di ba? Yes. Yung hindi may paliwanag. Okay, puntahan natin sa yung threat sa presidente, ng assassination, yung confidential fund, no, yung disallowance ng COA, no, etc. No? So, posible na pumili lang sila ng isa, posible rin na kinonsolidate, which I doubt, dahil wala namang panahon para i-consolidate. No? So, hindi ko alam kung ano talaga yung pinirmahan. Exactly. Teka, 1 second, tatanong ko. Yan po, kausap natin si Senator Edu na wala sa Congress pero may napapagtanungan. Meron daw 4th impeachment na naka-file. Hindi pa yung so yung pang-apat, yun yung balita. So mukhang yung pang-apat ang ginamit na. Yes, na hindi ko pa nababasa. O di, totoo yung ugog nung mga nakaraang linggo. Yung 4th impeachment, yun ang magiging basihan. Anyway, medyo predictable naman syempre yung basis, no? Pero pag-usapan natin yung prospects of convicting the Vice President sa current Senate. Especially in an election year. Well, for now, uphill dahil nga yung question ng panahon. Although yung panahon can be relative dahil kahit siya magsimula sa 19th Congress ng Senate, ay pwede siyang theoretically mag-proceed do sa 20th Congress ng Senado. Theoretically. So, yung time is relative. Pero offhand, parang kulang sa panahon. Ikalawa, for now, ay parang yung mga naglabas ng statement sa Senado ay parang hindi sapat para ma-convict. Kung ngayon ang starting point. Kung bukas ang botohan for trial, baka mahirapan. Pero, pwede kasing several months pa yan na mangyari at within that several months, marami yung pwedeng mangyari. Yung pressure sa senador, galing sa publiko, and other possible sources. At halimbawa, ngayon na na-impeach na yung Vice President, pwede nang i-lift yung bank secrecy laws, pwede nang buksan yung kanyang mga bank accounts,
para makita kung totoo ba yung sinasabi ni Senator Trillanes na bahagi ng pumasok sa kanyang accounts ay galing sa mga drug lords, pogo lords, and other lords. No? Pag yan ay na-expose, pag yan ay napatunayan na totoo, then another additional pressure yan sa mga senador. Sila ba ay hindi magko-collect ng isang vice president na na-link sa drugs at sa pogo? So that could be an additional pressure on the Senate. No? Yan ba ay makaka-increase ng approval for conviction sa populasyon? Kung yan ay lumabas, it could have an effect on the population. No? At other pressures na bahala ka nang mag-imagine kung ano yung other pressures na yan. Yung kausap po natin, eksperto po siya dun sa other pressures. Pero mamaya natin pag-uusapan yung forms of other forms of pressure. Gusto ko lang explain sa mga viewers natin, yung impeachment process, both legal and political, pero in most cases, more political than legal yan. And there are many different factors to consider. One of them, public opinion. So yung nakikita nyo kunwari ngayon, baka agrabyado si Sara Duterte, baka naman paggulong ng impeachment trial itself, may mga ebbs and flows yan. Makikita, may ebb and flow na makikita mo na minsan nakakalamang, minsan nadedehado. Pero malaking bagay dyan syempre yung katotohanan. So very powerful yung impeachment court. Marami siyang pwedeng ipatawag, pwedeng isampina ng mga dokumento. At doon malalaman kung totoo yung mga allegations tulad ng mga sinabi ni Senator Sonny Trillanes. Pero gusto kong banggitin dito, no? Kasi kumpara doon sa huling impeachment trial na nasaksihan natin ng 2012, hindi pa ganun katindi yung power ng social media eh. Hindi pa ganun ka-powerful yung mga trolls. So I think it's another factor that has to be considered ngayon, di ba? Kasi matindi yung troll army na talagang tinitwist, piniflip yung narrative, di ba? What do you think? Yes, pwedeng maging bagong variable yan. Sino ba magdo-dominate sa virtual world ng social media? Dahil on one side ay, syempre, TikTok is very influential and TikTok is basically controlled by China and China is supporting the Dutertes. No? So at the same time, Sabi ko, nagalit yata yung guest natin, bigla nawala eh. Parang nagalit yata sa sinasabi niya. Parang hindi ako yung nawala. Anyway, no. Ikaw senator rin nawala. Oh. Go. Anyway, and also yung kaibahan, may several Damocles swords at play. Impeachment is just So, kung halimbawa, dumating yung ICC, no? Before the midterm election or before the end of the ako pa rin? Ikaw yung nawawala. Papagalitan ko na ba yung Kongreso sa hina ng kanilang wifi? Oo, ayusin yung wifi nyo. Nag-i-impeach kayo ang hina ng wifi nyo. So kung dumating sakali yung ICC, then ito ay another negative Dutertes. And another positive element for conviction. Kung sa Abril, magpa-file ng mga criminal cases against the Vice President, the former President, their cohorts, no? Then that is another nail on the coffin of the Dutertes and another pressure on the senators to convict. No? At that will happen fast in April. No? Hindi ko na papaliwanag bakit Abril. No? Bakit Abril. So there are other Damocles swords na at play which can help the impeachment case or the conviction of the Vice President. Okay. Pero dito yung Senado kasi, diba, based on the rules, they have no choice but to proceed right away with the trial, Yes. diba? Kahit
election year or campaign season. So, ibig sabihin, maiiba yung complexion ng kampanya. Dahil ito, I suppose, yung magdo-dominate ng public discourse or narrative. Yes, no? Dahil pwede siyang maging positive sa mga senador, pwede siyang maging negative, lalo na doon sa gustong mamangka sa dalawang ilog, no? To eat their cake and have it too, no? So, pero sinasabi ko nga, depende yan doon sa mga ibang variables like sabi mo nga, social media, yung lifting ng bank secrecy laws, no? At saka yung ICC, yung cases to be filed. Huwag mong kalimutan, Christian, a plunder case is non-bailable. No? It's non-bailable. So, kung mangyari yan, baka habang tinatrial yung Vice President, ay posibleng nakakulong. Kung may magpa-file ng plunder case laban sa kanya. Dahil kahit hindi pa tapos yung kaso sa plunder case, the very fact na na-file yan, ay pwede ka lang hulihin dahil non-bailable yan. So, yun, maraming mangyayari which can affect the trial. No? Which can affect the trial. Pero ang magiging main issue sa trial, legal ba, constitutional ba, na kahit siya nagsimula sa 19th Congress ng Senado, ay pwede siyang magpatuloy sa 20th Congress ng Senado. From my limited, unlearned vantage point, posible. Pwede. Dahil wala naman nakalagay sa konstitusyon na bawal yun. Pero sino ba naman ako? Ang nakausap ko niya recently si Justice Tony Carpio. He is of the belief na napuputol, walang continuity. Kasi 'di ba every Congress back to zero pati mga filing ng mga ng mga bills, 'di ba? Tsaka resolutions. Tapos ang binabanggit niya yung Senado, 'di ba yung 12-12, something to do with that. Anyway, pero doon tayo pumunta sa ating pag-usapan yan. Yeah, pero quick answer lang. Tama yun. Pag legislation, pag bills, yan, pag hindi yan natapos, hindi naging batas, back to zero ka dun sa susunod na kongreso. Pero yan ay legislation. Yung Senate as a quasi-judicial body is different from the Senate as a legislative body. As a legislative body, pagkatapos ng term mo, hindi na aprubahan yung bill, back to zero yan. Pero as a court, no? As a court, not necessarily. Dahil kahit naman magpalit, halimbawa, yung judges sa Sandigan Bayan, magpapatuloy yung kaso. Hindi ka naman kinakailangan mag-refile ng kaso. As a court, no? As a court. Pero then again, it will be in the hands of the Supreme Court to interpret that. No? Pero I'm almost sure may mga former Supreme Court justices na maglalabas ng kanilang opinion sooner than later. No, salamat for that legal opinion, Justice Ronald Llamas. Okay. Sa ngayon ba, ilan ba yung solid for Sara ng mga senador, Justice? Well, ang sinasabi mismo ng mga pro-Sara ay 8, which is enough to stop conviction. Pero tatlo ron na senador ay mawawala na sa Senado. Or 4, no? Mawawala na. So mababawasan, magiging possibly, at least yung sigurado, 3 to 4. Tapos matadagdagan yung requirement not to convict. Dahil ngayon kasi 23 lang ang senador eh. So mas maliit ang requirement para i-reject ang conviction. Sa next Congress, 24 na. So tataas by 1 vote yung requirement. So, may negative, positive. Actually, itong mga pro-Duterte na mga senador, dapat may konting pagpapanggap din na hindi mo na sabi kung saan sila. Kasi may ibang nagsasalita na agad, di ba? Dati pa. Parang si Robin Hood. Medyo dapat may konting pagpapanggap. Oo. Pero usually, paano ba inaano yan? Kasi nga, I don't know whether you can speak based on experience. No? Paano ba kinukonvince sa mga senador? Wala na naman yung kausap natin. Sandali na,
Ayan. Ako uli. Nawawala yung kausap natin pag pag hindi niya na gusto masyado yung tanong eh. Hindi, yung usually, Ano I uli, don't know whether you can ano uli yung tanong? Ano uli yung tanong? I don't know whether you can speak based on experience, pero paano ba kino-convince yung mga senador using other forms to vote for what is right? Medyo choppy eh. Ganda ng suit mo, Senator, ah. Mm. Medyo choppy. Okay. Oh. Hindi choppy, alam ko, nakikita ko eh. Malinaw dito. Go. Well, sabi ko nga kanina, the complaints itself, no? Hindi ko pa nakita yung fourth impeachment complaint. Pero pwede pa rin yung first, second at saka third, no? Pero sa ngayon, ang basis ng signing ay yung fourth impeachment complaint na hindi ko pa nakita. Ikalawa, yung pressures from the surveys. Will the survey say that more people are pro-impeachment or pro-conviction, or more people are against conviction? No? That will play a major role dito sa trial. No? At ikatlo, what's in it for the senators? Alam mo naman, bawat isang senador is a separate republic. Ano ba yung kanilang pressure points? No? Ano ba yung kanilang mga kailangan? No? Okay, ganun na lang in general. Pwede ba dagdagan? Choppy. Pressure, choppy. Oh, choppy po, choppy. Choppy. Pressure points, ano ba yung kanilang mga kailangan or ano ba yung kanilang weaknesses? Yun ba yun? Yan. Oh, yan. Vulnerabilities. Vulnerabilities. Pero may sabihin, pwede pa lang i-negotiate yan. Ang tawag ng iba, horse trading, no? Ang tawag ng iba, carrot and stick, no? Ako, okay na ako dun sa sinabi ng host na vulnerabilities. Vulnerabilities. Kaya ba yung arm twisting dyan? Hindi ko alam. Hindi ko pa nasubukan yung arm twisting eh. Oo nga, mukhang hindi pa. Yung blackmail, okay na? Nagamit mo na ba, Senator, yung blackmail? Never. Never. Okay. Pero ito, no, yung, kasi, nung pa naman alam ng marami na nag-obserba, including us, no, na kung pag-uusapan yung House, hindi problema yung impeaching the Vice President. Ang problema yung Senado. Pero, what kind of work should, kunwari, si Bongbong Marcos mismo, wag na natin patulan yung pagpapanggap na hindi nakikialam o hindi pwedeng makialam, di ba? Siyempre, meron suasion yan eh, kahit papano. Ano yung pwede mangyari kung sakaling hindi naman nila makonvict ito si Sara Duterte? Would you say na dire-diretso na siya sa 2028? Nothing can stop her? Or marami pang pwedeng gamitin? Wala yung kausap na naman natin. Ating political system, no, you have a very strong president. At yung term ng president ay basically 3.5 years pa. Ibig sabihin, kailangan pa siya ng mga politiko. Unless ikaw ay opposition, na for now, ang opposition isang senador lang naman at a few congressmen. So, most overwhelming majority ng Senado at saka ng Kongreso at saka mga local officials ay kailangan ang tulong ng presidente. No? Dahil na 3.5 years pa ang kanyang natitirang termino. So yan ay pwedeng gamitin ng presidente in general, no? Para mag-exert ng influence. Hindi pressure, influence, no? O persuasion. Oo, no? The power of persuasion. No? Kaya baka naman persuasion lang. Oo. Kaya ayan, no? Anything can happen. Dahil nga 3.5 years pa at all powerful ang presidente during that time. Unless sobrang bumaba ang kanyang approval ratings, katulad na nangyari kay Gloria Macapagal Arroyo. Ibang level naman yon. Unless mangyari sa kanya yon. Sa ngayon kasi medyo statistically tied naman sila ng Vice President. At yung Vice President ang medyo dramatically bumababa. Unless magbago yan, no?
ay pwede rin magbago yung possible persuasion niya sa Senado. Okay. Ito, huling tanong, Senator, no? Alam ko, or Justice Edu. What would it take to save Sara? What can save Sara? Oh, what would it take to save Sara? A revolutionary government. Uy, A revolutionary government can save her. So kung merong that sakaling escalated nagpaplano, quickly, ah. Kung sakaling may nagpaplano at maglulunsad at kung sakaling magtatagumpay, which I doubt, no, ay matitigil yung proseso ng impeachment. No? Mm. Matitigil yung proseso ng criminal cases against them sa Abril. Pwedeng matigil yung ICC. No? Kung sakaling mangyari yung revolutionary government. Yung una. Ikalawa, kung sobrang mag-a-unravel yung approval rating ng presidente, then mababawasan yung kanyang persuasive powers sa mga senador. No? That's the second thing. The third thing, pinag-iisipan ko pa. Okay, thank you, ah. Sige, yun na muna, Senator. Although marami nagde-deny niya, nung hindi naman daw sila nag-espouse ng RevGov. Tingnan natin. Hindi, theoretical nga yung sinabi ko eh. Theoretical lang naman eh, di ba? Theoretical, sige. Linawin natin, baka mapagalitan kayo, Justice. Oo, yung host lang naman daw ang nagkaupan. Hindi, malinaw eh. Dino ng mga tanong eh. Anyway, Senator, maraming salamat ha. Makikibalita pa ako sa... Ha? Sige, ita-text na lang kita. No? Kung ano yung Justice, salamat. Minomonitor ko rin eh. Maraming salamat, Justice for joining us today dito sa Fox First. Salamat. Thank you. Yan po si Justice Edu Manzanas. Nakausap natin patungkol dito sa napaka-importanting development dito po sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Pero maganda po rito tutukan natin yung magiging proseso. Dahil as I explained, hindi porke sinabing impeached, convicted na. Kailangan dumaan pa po yan doon sa proseso ng trial dyan po sa Senado at doon mas magiging mahirap dyan. Ang mga kongresista po, sila po yung tatayo bilang prosecutors. Tapos of course, the Vice President will have her own legal defense team. Tapos ang tatayong mga huwes o mga judges dyan, ay yung mga kagalang-galang na mga senador. Kaya na po bahala mag-decide kung talagang kagalang-galang yung ilang mga senador. Pero importante po dyan, tutukan natin yung magiging bawat kilos ng mga senator judges na ito. Kung boboto ba sila ng tama. Again, look at the facts. At tulad ng binanggit ko po kanina, magiging big factor po rito yung mga troll armies and social engineering na tinatawag, yung mga narratives na isinusulong ng iba't ibang mga kampo. At alam natin, matindi po yung mga sumusuporta dito sa mga Duterte. So, don't expect them to take this sitting down. Talagang rest back yung mga yan. Okay? Bago po tayo magtapos, meron po tayo mga babatiin. Nag-message po sa atin ng ating kaibigan na si Doña Menchi Mizuno. Nagpadala siya ng larawan ni Larry Castillo and Debbie Del Rosario. Ayan. Mga madalas daw manood ng ating Facts First podcast. So hi po sa inyo, Larry Castillo and Debbie Del Rosario. And of course, eto nag-message po sa atin si Eric Danto. Ayan, maraming salamat sa pagbati and binabati po natin ng happy birthday, I think today, ang kanyang asawa na si Rosel Dantok. Naku, happy birthday po. Maraming salamat sa pagsuporta po ninyo. Tapos, ito si Fred. Belated na po ito, no? Hindi ko nabasa agad eh. Pero, belated happy 44th wedding anniversary sa kanila ng kanyang misis. Last January 29. Ayan. Sina Fred and Rosie from Entilla ng Stuttgart, Germany. Maraming salamat po. And of course, binabati rin po natin ng happy birthday. Belated na po, no? Si Rai Rillo. Ayan, maraming salamat po sa inyo. And of course, last Feb 1, nag-birthday po
ang asawa ni Wilbert Yalong na si Miss Jennifer Yalong. Naku, maraming salamat po sa inyo and thank you for your continued support. And eto, belated happy birthday. Ka-birthday ko po yung asawa ni Miss Flor Corpus na si Toffer Corpus. Ayan, happy birthday sa'yo last Feb 2. Ayan. Maraming salamat po sa pagsuporta ninyo sa ating podcast at ito na po muna. Susubaybayan po natin ito napakalaking development na ito. Okay, kita-kita po tayo bukas for another episode of our Facts First podcast. Ako po, si Christian Esiguera. Magandang gabi po, magandang araw po sa inyo lahat.